Magandang araw po sa lahat ng mga tagapakinig. Bago po tayo magsimula sa ating kwento, ay nais ko po muna kayong pasalamatan para sa inyong patuloy na pagsuporta sa aming channel. Naway patuloy niyo po kaming suportahan sa pamamagitan ng pakikinig pa sa aming mga future stories. At kung bago ka pa lamang po sa aming channel, nais po namin kayong anyayahan na mag-subscribe, mag-like, mag-share at makinig ng aming mga istorya. Maraming salamat po. Ang Sundo Series Episode 5. May mga boses na naririnig lang tuwing hating gabi. Minsan dahil may nananaginip, minsan dahil may nangangailangan. Pero sa ilang pagkakataon, ang boses ay hindi galing sa mundong ito. Ang kwentong ito ay mula sa isang radio host na tinawagan ng mga patay. Magandang gabi po, ako si Lara. Welcome sa mga huling mensahe. Isang segment kung saan maaari niyong ipaabot ang inyong huling salita sa taong hindi niyo na muling makakausap. Ito ang kwento ni Lara, isang AM radio DJ sa probinsya ng Nueva Ecija, tuwing 12:30 AM, 300 AM. Ang segment niya, live call-in. May mga umiiyak, may nagpapatawad, may humihingi ng pangalawang pagkakataon. Pero isang gabi, tumawag ang hindi inaasahan. Hello? Nasa ere ka. Anong nais mong sabihin? Miss Lara, sabihin mong huwag nang bumalik si tatay. Huwag siya bumalik sa bahay namin sa Likab. Nandito siya sa pila. Ayaw siyang paalisin ng babae sa itim. Isang tawag mula sa isang babae na tila ang tinig ay nagmumula sa ilalim ng lupa. Hello? Tumahimik ang buong studio. Tiningnan niya ang logbook. Walang numero ang narehistro. Sunod-sunod ang kakaibang tawag. Lahat halos ay may parehong pattern. Hindi narerehistro ang numero. Tumatawag lang tuwing 3:07 AM. May binabanggit tungkol sa pila, babaeng nakaitim at mga hindi pa sinusundo. Isang caller ang umiiyak, nagsasabing, "May tumawag sa akin kagabi, sarili kong boses. Sabi niya, wag na raw akong gumising." Nagsimula na ring masira ang equipment. Nagbe-blink ang studio light kahit walang power fluctuation. Isang gabi, may dumating na sobre. Walang return address. Sa loob, isang sulat kamay. Lara, kapag may tumawag na hindi mo matawagan pabalik, iyan ang unang hakbang. May babaeng dadating, hindi siya guest. Huwag mo siyang papapasukin. P. Nakilala niya ang lagda. Galing ito kay Paulo, ang karakter mula sa episode 4. Ngunit matagal na raw patay si Paulo, ayon sa mga taga-DZNB. Sa sobrang takot, ni-record ni Lara ang buong shift gamit ang backup tape. Pagkatapos ng shift, pinakinggan niya. Ngunit sa dulo ng recording, may kakaibang bahagi. Huwag mong i-rewind ito, Lara. Kung naririnig mo ito, hindi ka na makakaalis. Tumigil ang tape. Biglang bumukas ang studio phone. Walang ilaw, walang ring. Tumatawag ito ng kusa. Mula sa isang bahagi ng tape, ngunit ang kakaiba, ito ay tinig mismo ni Lara. Kinabukasan, habang nasa ere, napansin ni Lara na hindi na siya nasasalamin sa studio glass. Nawala rin ang kanyang anino sa sahig. Tumawag ang huling boses. Lara, susunduin ka na namin. Huwag ka nang magsalita. May papalit sa pwesto mo. Kinabukasan, isang emergency host ang pinalit kay Lara.
Ayon sa management, nag-resign siya bigla. Ngunit may isang tape na naiwan sa booth. Sa dulo nito, ang boses ni Lara. Kapag tumawag ako ulit, huwag mo akong sagutin. Kasi kapag sinagot mo, ikaw na ang tagasunod. Sa background ng tape, may maririnig na mga boses, libo-libo. Lahat sabay-sabay na bumubulong. Hating gabi, boses, hating gabi, boses, hating gabi. Hindi lahat ng boses ay dapat pakinggan, lalo na kung naririnig mo ito sa hating gabi at ikaw lang ang gising. Kung ikaw ay may kwentong katulad nito, ipadala lang sa Ulap Noir. Baka kwento mo na ang susunod naming ilahad. Sapagkat sa bawat ulap, may aninong nagmamasid. Huwag kang matulog agad. Baka naririto na siya sa likod mo. Subscribe for more true Pinoy horror stories tuwing gabi sa ilalim ng ulap.